So welcome again to my second video. So ngayon pag-uusapan natin ngayon tungkol sa domain and hosting. Yung first video ko ay the importance of having a website sa iyong negosyo. So kung hindi nyo pa napapanood, meron akong link sa taas. So pakiclick na lang. Doon sa ating first video, diniscuss ko rin doon yung aking ginagamit na hosting at kung magkano ang babayaran nyo. Binigyan ko rin kayo ng idea kung magkano ang babayaran nyo kung bibili kayo ng sarili nyong domain and sarili nyong hosting for your website. So ano nga ba yung domain? So yung domain, katulad na makikita nyo, ito nasa taas, pampangastaycation.com. So ito yung domain na tinatawag. So ito yung parang link. So ito yung bibigay mo sa iyong mga customer, sa mga kakalala mo. O meron nga pala akong website. So ito yung website ko, pampangastaycation.com. Itong pampangastaycation.com, ito yung magiging link. Pagka kinlik nila ito, so mapapapunta sila dito sa inyong website. So kung makikita nyo, meron itong mga pictures, meron itong mga images, meron ng chat, pwede sila mag-chat sa akin, tapos pupunta sila sa Facebook page ko. Lahat ng mga files na to, pictures, lahat na makikita nyo dun sa website, nakapaloob doon sa tinatawag na hosting. So magkasama lagi yon, domain at saka yung hosting. So kailangan nyo yung domain and hosting para magkaroon kayo ng website. Diniscuss ko ito, binigyan ko kayo ng idea doon sa aking first video kung magkano ang magagastos nyo kung bibili kayo ng sarili nyong domain at saka hosting. So napaka-importante magkaroon kayo ng domain at saka hosting. So like what I've said, pampangastaycation.com, that's a domain. So yun yung link, pagka-click nila, mapapapunta sila dito sa mga images na to, sa mga files, sa mga plugins. So yun yung hosting. So dadalhin ko naman kayo doon sa aking hosting account. Pero bago muna tayo pumunta doon sa aking hosting account, bibigyan ko kayo ng tip kung ano nga ba yung domain o yung website name na pwede nyo gamitin. No? So para sa akin, ang ginawa ko kasi, nag-research muna ako. So dahil nga meron akong staycation business, so ang ginamit ko yung Google. Type nyo lang sa Google, Pampanga Staycation, dahil nandoon yung aking staycation na business. Pagka kinlik nyo to, pagka nag-search kayo, Pampanga Staycation, so nakita ko ngayon dito, pupunta ako sa baba. So sa baba, makikita ko, ano ba yung mga sinesearch? Ano ba yung mga sinesearch ng mga tao regarding sa staycation sa Pampanga. Pampanga staycation for family, Pampanga staycation for couples. So base dito sa ginawa kong search sa Google, makikita ko ano ba yung mga sinesearch ng mga tao. So yun ang dahilan kung ba't ginamit ko yung pampangastaycation.com. Yun ang ginamit ko na website, yun ang ginawa kong website. So hindi naman ako nag-expect na yung aking website mag-rank doon sa first page ng Google kasi alam ko naman marami akong kakompetensya dito. Nagamit ko yung domain name na Pampanga Staycation, hindi pa taken. So, yung ginamit ko na, ginrab ko na yung opportunity. Ano ba yung website o ano ba yung domain na bibilhin ko para sa aking business? So, ang gawin nyo lang, mag-search kayo sa Google kung ano hinahanap ng mga tao. Yun ang gawin yung website name ninyo. O di kaya naman, kasi naranasan ko rin naman, no, nagkaroon din ako ng other website, gumawa rin ako ng digital product o yung mga blogs na tinatawag na ganyan. So, ginamit ko yung pangalan ko. So, ang tawag doon branding. So pagka ginamit mo yung pangalan mo in due time, no, makikilala ka and then yung pangalan mo lilitaw. So pagka sinearch nila sa Google, lalabas yung pangalan mo dahil yun ang pangalan ng website mo. So magandang strategy rin yun na pwede nyo gamitin. So kung gusto nyo i-promote yung sarili nyong brand, yung sarili nyong pangalan, gagawa kayo ng ebook, gagawa kayo ng mga blog, o mag-personal blog kayo, o gagawa kayo ng product na related sa pangalan ninyo, so pwede nyo rin naman gamitin yung pangalan ninyo as name ng inyong website. Ang ginamit ko na hosting account kung saan ako nag-sign up ay GoDaddy. So dito ko rin binili yung aking domain. So sa GoDaddy, ang gagawin nyo lang ay tatype nyo lang godaddy.com. So, mapapapunta kayo dito sa kanilang sign in page. So, bago kayo pumunta dito, siyempre, kailangan nyo munang mag-purchase. Minention ko yung presyo ng hosting at saka domain package sa GoDaddy. So, tignan nyo na lang o balikan nyo na lang yung aking first video about the importance of having a website. Kung meron na kayong hosting and domain sa GoDaddy, so ang mangyayari, makaka-receive kayo ng email. So pag-receive nyo ng email ay magsa-sign in kayo, no? So kung bago pa lang kayo na customer sa GoDaddy, so ang mangyayari magkakaroon kayo ng parang link
para mag-create ng account. So sa akin naman, meron na akong account, matagal na. So i-input nyo lang yung username or customer number at saka password. So pagkatapos nyo mag-sign in, so mapapapunta kayo dito sa kanyang dashboard. Ang tawag ko dito ay dashboard, no? So ayun yung pangalan ko. Tapos makikita nyo. So ang ginagawa ko lang ay i-click ko lang yung web hosting. So manage all. So yan, pagka manage all, i-click ko lang yung web hosting dito. So ayan yung aking website, yan yung aking domain, at saka yung aking web hosting economy. So siya nga pala dito, makikita nyo yung inyong product, renewal, lahat. Yung mga details regarding your account. So pagka-click ko ng web hosting, so papapunta ako dito sa aking cPanel. Ang tawag dito ay cPanel. So yan ang lalabas. So ang isa pang tip na ibibigay ko sa inyo ay yung tinatawag na email. So dito, pwede ka mag-create ng sarili mong email. Yung hindi Gmail account, hindi Yahoo account. So pagka kinlik mo yung email accounts na yan, so kung meron ka ng website, no, meron ka ng website, meron ka ng domain, so ang mangyayari, pwede ka mag-create ng email. So pwede ka mag-create up to 100 na email. So pagka kinreate mo yan, so ang magiging, so instead na gmail.com o google.com or hotmail.com, so pag ilalagay mo lang, so for example, support at pampangastaycation.com. Nakabase doon sa iyong website, sa iyong domain. So napakaganda nito dahil napaka-professional, di ba? So instead na ang email mo ay Gmail account o Yahoo account, so meron kang sariling email na sa'yo lang. Sa'yo talaga. So ilagay mo username kahit ano. So support o so billing at pampangastaycation.com or help at pampangastaycation.com. So pwede mong gawin yon. So pwede ka mag-create ng iba't ibang klaseng email address. So ngayon, balik na ulit tayo sa tools. So dito sa tools, ang maganda rin sa GoDaddy, lalo-lalo na pagka bago pa lang kayo, no? So i-click nyo lang yung blog, ayan, no, my blog. Sa GoDaddy kasi mayroong backup. So pagka-click yung backup, so ang ibig sabihin lang ng backup, so ino-auto backup niya yung aking website. So every week, sinat ko siya sa every week. So every week bina-backup niya yung aking website. So ibig sabihin, halimbawa may mangyari man, may masira man o hindi mag-open yung website nyo. So ang mangyayari lang ay pwede nyo siyang i-restore. Pwede nyo i-restore ang inyong website, hindi nyo kailangang gawin ulit, baguhin ulit o kung ano man ang gawin nyo. So i-restore nyo siya doon sa halimbawa, latest na backup na pwede nyo gawin. So, ang last backup ko ay noong 2024-01-06. Kung halimbawa, magkakaroon ako ng problema, so ang gagawin ko lang ay pwede ko siyang i-restore to this backup. So, makikita nyo nakalagay, restore this backup. So, pagka kinlik ko siya, so ang mangyayari ay ibabalik niya kung halimbawa nasira yung website for whatever reason na alam niyo naman maraming hackers ngayon o kung ano man. So pwede niyo siyang i-restore. Ayan, nakikita niyo, restore this backup. So balik tayo dun sa my blog. Ito, pagka yung halimbawa, especially kung bago pa lang kayo bumili ng website. So ang mangyayari ay may makikita kayo dito na install. So pagka in-install niyo siya using WordPress, so tatanungin kayo ni WordPress kung anong theme ang gusto niyo. So i-ano niyo lang, i-next nyo lang kasi pwede niyo baguhin 'yon sa mga susunod na pagkakataon. So basically ito lang yung hosting ninyo, no? So pagka kinlik mo 'yan, mapapunta ka doon sa WordPress dashboard. Yung susunod na video, so fourth video, i-discuss ko sa inyo lahat yung pinakamadaling paraan kung paano ba makapag-create o makagawa ng isang WordPress website. Pero yung next video natin, ituturo ko sa inyo yung paggamit ng tinatawag na SSL certificate. So ano nga ba yung SSL certificate? So SSL certificate, makikita nyo, ito yung aking website, no? So yung SSL certificate, kung i-click natin to, makikita nyo, yan, view site information. So nakalagay, connection is secure. So marami kasing website ngayon na walang padlock na ganito. So unsecured siya. So hindi siya secure. Yan ay binebenta rin ni GoDaddy.
So I think mahal din, nasa 3,000 o 5,000 pesos per year or something like that, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? Karoon ng isang SSL certificate for free. Yes, for free. Kasi yun na yung ginagamit ko for free. So bakit ako magbabayad ng 5,000 o kung magkano man, 3,000 o whatever, no? Eh kung meron naman libre. So yun ang ituturo ko sa iyo sa aking third video, yung tinatawag na free SSL certificate. Kasi sa ngayon, kailangan mo na magkaroon ng tinatawag na secure connection. Kasi Google may punish you kasi sa lahat naman ay nagta-type sa Google, naghahanap ng information, no. So kung ang iyong website ay hindi walang SSL certificate, parang i-block niya yung iyong website. So lalagay niya yun ng tag na nakalagay. So minsan makakapunta kayo sa website na nakalagay hindi secure. So yun ang pwedeng maging kumbaga hindi kayo bisitahin ng mga potential website visitor nyo. So, mapuput off sila. Again, thank you for watching and I hope to see you on my next video. Bye!